Sa experience ko po bilang abogado, mahigit 10 taon na po, hindi po nagmomoto proprio ang NBI. Naghihintay po talaga sila ng complaint mula sa complainant bago sila mag-start. So it begs the question now, bakit nyo lang ngayon ginawa na magmoto proprio kayo? Sino ang nag-utos sa inyo para umpisahan yung investigation na yan? Ngayon po, sabi niya, nautusan ba kayo? Ang tanong niya, kami po, motu proprio nag-umpisa, pero at the same time, inutusan po kami ng DOJ on the same date. Pero yung question niya before that, yung answer niya before that was, sinabi niya na kaya sila nag-start kasi inutusan sila ng DOJ. So which is which? Motu proprio on the same day and then incidentally napag-utusan kayo later in the day ng DOJ na mag-start o talagang nautusan kayo ng DOJ? O, di ba? Kailangan po nating establish yun. Kapag magkaiba na kaagad yung tanong niya, yung sagot niya, at kahit paniwalaan natin kahit tanggapin natin yung pangalawang sagot niya na on the same day, ano yung chances na same yung araw ka nagmoto proprio mag-investigate at same din yung araw na inutusan ka ng DOJ? Opo. Huli na lang po. So it boils down sa credibility ng witness. Dito po sa ikaapat na impeachment trial, ano po ang mahalagang punto na nakita po ninyo dito? Nakita ko, I think, na-expose yung hypocrisy ng prosecution dito sa pang-apat na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya po nila inilalabas itong mga witness na ito ay para i-adapt ng public yung nararamdaman nilang fake indignation. Akala kasi nila, meron daw misbehavior si VP Sara Duterte at indignant sila sa kanilang ginawa at kinukumbinsi nila ang taong bayan na i-espouse yung sariling feeling na iyon. Kaso nga lang, na-reveal kanina sa kanilang investigasyon, hindi pala sila thorough kasi pinapalabas nila na yung sarili nila ay napakabanal. At napakabanal yung proseso nila ng pag-iimbestiga ng supposed misbehavior ni VP Sara Duterte. Pero yung paggawa pala nila ng trabaho ay hindi diligent. Nauuna pa yung date ng filing ng case mula NBI papuntang DOJ kaysa yung mga date ng mga attached affidavit. Tapos ang daming typo. Tapos yung mga question na tinatanong sa mga witness, limitado lamang, targeted lamang doon sa statement ni VP Sara Duterte pero hindi pinakita yung buong context. Tapos yung timing ng investigasyon nila ay sakto nung nagkakaroon ng Quadcom hearing and since November pa naman pala yung supposed acts. Ayun po, doon po nakikita na kung talagang napakabanal ninyo, prosecution, hindi ba dapat good faith yung pagpapalakad ninyo ng investigasyon? Hindi ba dapat the moment na nagkaroon kayo ng first recognition ng case, dire-diretso na dapat yung investigasyon at kung ano yung genuine na investigasyon ay lumabas dapat kung anong totoo. Sa NBI po, usually 60 days lang sila nag-iimbestiga. Pero nangyari yung supposed act late 2024. Pero filay lang nila more than 60 days na February, itinaon nung Quadcom. Tapos yung mga date ay typo daw kung saan and close siya masyado doon sa Quadcom hearing. Hindi siya coincidental nung nangyari yung supposed investigation nung November and December. Tapos yung mga form nila, question and answer at saka mga affidavit, templated. In other words, mukhang minadali yung documentation at yung supposed na ginawang investigation around late January and February para tumaon nung February Quadcom committee hearing para sabay-sabay yung paninira nila ng pangalan ni VP Sara Duterte. Tapos tingnan po natin, at that time, isinampa na daw nila sa DOJ. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa sinasampa ng DOJ yung case sa court? Hindi po ba? Meron lang po, ayon sa rules ng DOJ, 60 days, tapos pwedeng extend ng 30 days. Mahigit 1 taon na po. Bakit hindi nyo pa sinasampa sa korte yung kaso kung totoong may kaso kayo? Ang lumalabas po ngayon ay itinaon nyo lang yung supposed NBI investigation at DOJ investigation around that time na sinisiraan nila si VP Sara Duterte. Nagmoro-moro sila, nag-imbento sila ng supposed na investigasyon,
ipinapakita nila na napakabanal ng kanilang cause, wala naman palang maayos na ginawang investigation. And besides, hindi naman maganda yung mga case Wala naman siyang na-establish na case. Dalawa po yung case na sinasabi niya. Una po sa lahat, anong grounds mo doon sa impeachment ang ginagamit para impeach si VP Sara Duterte? Kasi ang nakalagay lang doon ay other high crimes, betrayal of public trust, graft and corruption. Sabi nila betrayal of public trust. Pero ang paraan nila na i-prove yung betrayal of public trust ay magpo-prove sila ng dalawang crime. Grave threat at saka inciting to sedition. Pero bakit may papasok sa betrayal of public trust kung nagpo-prove ka ng crime? Hindi ba dapat ipapasok mo yan sa other high crimes? And since hindi mo pinasok sa other high crimes, inaamin mo na hindi talaga siya high crime. And ordinaryong krimen lang ang gusto mong patunayan. Pero it begs the question, kung ordinaryong krimen lang yan, bakit hindi ginawa na lang ng konstitusyon na ang impeachable offense ay all crimes in general? Bakit mo ipipilit under the category ng betrayal of public trust? Okay. Ngayon po, kapag gusto nilang i-prove yung inciting to sedition, ay mali po yung sinasabi ng witness. Ang measure na ginamit niya ay dangerous tendency rule. Mali na kaagad yun. Dahil hindi na yun yung jurisprudence ngayon. Hindi na po applicable yung dangerous tendency rule. Sabi po niya kasi, yung mga salita daw ni VP Sara Duterte ay may tendency na mag-stir up ng public na mag-go against the government. Mali na po, hindi na po applicable yung dangerous tendency rule. Ang applicable na po ngayon ay clear and present danger rule. Kaya ang required kapag nagsasalita ng inciting to sedition, dapat malinaw na sinasabi na taong bayan, ini-incite ko kayo na patayin ninyo ang presidente. Ganun dapat. Alright? Opo. Attorney. Doon na... Opo. Maraming nabanggit mo nga na maraming mga discrepancy. Nakababahala ba na parang napakadali lang na sabihin na typo, parang kagaya doon sa Department of Education, dapat ang nakalagay yata doon is Department of Justice. Tapos yung petsa na yun nagre-reflect din sa iba't ibang bahagi ng mismong sa footnote ba yun na nabanggit ng depensa, tapos napakabilis lang na sabihin na typo, attorney. Ang gusto pong palabasin ng depensa ay walang totoong nangyaring investigasyon. At inimbento lang nila lahat ng documents around the time na nag-iimbestiga yung Quadcom Committee, habang mainit yung paninira nila ng pangalan ni VP Sara Duterte. Kaya balibaliktad yung dates, kaya yung mga ginamit na salita doon sa mga affidavit ay naka-template. Bawal yan. Kapag naka-template yung affidavit, wala ka na dapat kredibilidad. Kapag paulit-ulit yung mga naka-copy and paste doon sa mga affidavit, ganun po. Hindi po dapat ganun. Kapag nag-iimbestiga ka, puro shortcut, 20 questions lang ang tinanong. Kapag nag-iimbestiga talaga ng krimen, dapat kailangan mong tanungin yung context, hindi tama. So may kita po doon na mali-mali na nga lahat, minadali. It lends to the theory and hypothesis na walang totoong nangyaring investigasyon, inimbento lang nila yung investigasyon para to surround yung issue at the time and yung events at the time na sirain ng pangalan ni VP Sara Duterte. Tsaka marami ding mga nababanggit kanina na mga ahensya na pwedeng makipag-ugnayan, yung NBI para doon sa threat assessment na parang yun ata yung hindi nila nagawa, attorney. Opo, ganun po dapat. Ang sabi po nila ay open source investigation. Tapos total investigation daw, totality ng circumstances. Kanila daw itinake into account. Pero bakit hindi ka nakipag-coordinate sa mga co-agencies mo? Kung talagang ginawa mo ang lahat, bakit nung nagtatanong ka, nakafocus ka lang doon sa inatter ni VP Sara Duterte, bakit hindi mo tinanong yung context, yung mga dahilan? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa CIDG? At maganda rin yung question ni Senator Alan Peter Cayetano kanina kasi meron silang certification doon sa kanilang complaint. Merong tinatawag na certification of non-forum shopping. Ibig sabihin, kapag gumagawa ka ng investigasyon at tinake cognizance mo yung isang subject matter, ay sinacertify mo na yung same controversy na yun ay hindi subject ng investigation ng ibang kinatawan ng gobyerno.
Wala sa korte, wala sa CIDG, wala sa presidential communication. Sinecertify mo na ikaw lang ang may hawak para hindi po doble-doble. Pero siya na rin mismo ang nagsabi na merong parallel na ginagawang investigation yung CIDG at hindi sila nag-coordinate. So kung talagang maayos po ang inyong ginawa, wala dapat forum shopping, nag-coordinate po dapat kayong lahat at yung mga ginawang bagay ng iyong mga kasama ay alam mo dapat, makakapag-attest ka dapat sa kalidad ng kanilang gawa. Kapag yung witness kanina, kapag tinatanong about sa kalidad ng gawa ng kanyang team, sinasabi niya na sila po dapat ang tanungin ninyo. Eh ikaw ang tinatanong kasi ikaw ang supervisor eh. Ikaw ang nag-supervise sa kanila, ikaw ang naghawak, ikaw ang nag-certify ng trabaho nila, ikaw ang nag-asikaso ng papel, ikaw ang nag-assemble ng papel, ikaw ang nag-assemble ng teorya. Ibig sabihin, re-review mo lahat ng documents. Tapos ngayon, kapag may nakikita silang butas, sinasabi mo na hindi dapat ikaw ang tanungin, dapat sila ang tanungin. Kaya nga, ikaw ang tinatanong kung maayos yung paggawa mo ng trabaho. Kung wala kang maayos na sagot, ibig sabihin, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Malamang yung buong team mo, hindi rin nila ginawa yung trabaho nila. Minoro-moro lang nila yung proseso. Opo, doon din naman sa sinasabing pag-hire umano ng hitman po, attorney. Ang pinagbasehan lang nila na bago pa man daw yung press briefing na yon ay meron ng na-hire at ang kanilang pinagbasehan lang ay mismong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pwede ba Yun yun nga. na meron ng nag-base ka lang doon tapos wala kang iba pang klaseng investigasyon na makapagpapatunay at doon lang sa dahil sa seryoso, yung delivery daw ng pagkakabigkas daw ng pangalawang pangulo, sapat na raw yun? Ayun nga po yung tanong eh. Kasi po, marami po, everyday po, kung makikita ninyo, kung i-scan ninyo yung buong internet, marami pong mga threats sa buhay ng presidente. Maraming mga makakaliwa dyan, mga NPA dyan na gustong pumatay ng mga representatives ng government kasama na yung presidente ng Pilipinas. Pero siya na rin mismo ang nagtanong sa buong experience niya na mahigit 5 taon. Ngayon lang siya nag-imbestiga ng kaso ng ganyang threats at saka inciting to sedition. In other words, hindi talaga nila pinapansin base sa salita. Ngayon lang nila pinansin yung kaso dahil nga si VP Sara yung tinarget nila at itinaon nila yan noon sa Quadcom committee hearings. Yun po, lumalabas po ang totoong intention nila na yun talaga ang nais nila at the time. Meron pa nga ako nabasa sa comment section na attorney na kung totoo na may assassination plot ang pangalawang pangulo, bakit niya iisa sa publiko? Yun nga po eh. In fact, meron pong isang, kapag iisipin po natin, lalo na may threat sa buhay mo, buhay ng isang tao, kasi nung tumatakbo rin ako ng politika, tinatakot din ako na papatayin daw ako eh. Alam niyo po yung sagot ko? Kailangan mong mang-bluff eh. Kasi insurance mo yun eh. Ang sasabihin mo, o di sige, patayin niyo ako. Mamamatay rin kayo kapag pinatay niyo ako. As a matter of fact, ginawa ko yun sa mga kalaban ko. Kailangan mo silang i-bluff. Pwedeng totoo at pwedeng hindi totoo. Pero that's one way of regulating kung meron silang masamang balak sa'yo. Alangan naman merong ng threat sa buhay mo, tatahimik ka lang at saka magmumukmuk ka na hindi man lang nenervyosin yung kalaban mo. Tapos kung totoong papatayin ka, ang sarap naman ng buhay nila, solve, papatayin ka na nila kaagad. Wala man lang katakot-takot sa dibdib nila, hindi ba? Tsaka, so kailangan mo ring kumontra. Tsaka attorney, nabanggit mo nga noong panahon ng kampanya, regular yan sa mga panahon ng kampanya yung mga siraan. Bakit wala tayo kasi motopropyo? Ba't wala tayong naririnig ng mga ng NBI na imbestigahan itong mga ganito? Bakit bukod tangi lang ang pangalawang pangulo sa dinami-dami ng mga maririnig, mababasa mo yung mga threat ng wala namang nangyayari. Oo nga po, yan po ang nangyayari. As a matter of fact, yan din ang tanong sa isip ng buong taong bayan ngayon. Yun din ang nasa isip ng mga senador ngayon. Ang nakakainis lang, parang simula nung Quadcom hearing hanggang ngayon, itong mga nasa prosecution at yung mga congressman na gustong sirain yung pangalan ni VP Sara Duterte, ay parang indignant sila. Akala mo napakamali yung ginawa. Kung i-consider mo naman yung circumstances and context,
Wala namang masama sa kanyang ginawa. As a matter of fact, self-defense nga yun, insurance niya yun eh. Reasonable yun. So, given na ganun yung threat sa sarili niya at that time, maiintindihan na normal na tao yun. Pero itong mga nasa prosecution at mga bayarang mga kongresista, nagmamanufacture sila ng peking indignation. Feel na feel talaga nila. Nakakala mo sila ang biktima. Tapos gusto nilang kumbinsin ng taong bayan na espouse yung ganong feeling, pero nakakairita eh. Hindi ko feel Opo. eh. Opo, Hindi ko opo. feel, napaka-ipokrito ng feeling. Opo. Attorney, dito naman po sa pagiging balanse rin sa pagdetermina sa banta laban sa pangalawang Pangulo. Nakita mo ba kanina kung pagbabasehan mo yung kanyang mga pahayag, naging patas ba? Kasi ang NBI sa pagkakalam natin, binasa nga yata yun ni Senator Cayetano ba yung nagbasa doon sa kanilang batas na hindi lang presidente, lahat magkakaroon ng investigation patas. Kumbaga sa lahat, sa bawat Pilipino, nagiging patas ba kung pagbabasehan mo yung pahayag niya kanina? Nag-raise ng question yan si Senator Tulfo kanina. Sabi niya, una daw niyang narinig yung Oplan Romanov from Baste at the time. Pero walang in-start na investigation yung NBI and DOJ from that. And inamin na rin ng witness kanina na yung extent lang ng ginawa nilang investigation in that regard was yung letter nila and subpoena kay VP Sara Duterte na sinasabi nila na naintindihan po namin na may threat sa buhay niyo din. Gusto rin po sana namin malaman yung tungkol sa bagay na ito. And then yung mga susunod na statement na ay gusto na siyang pagpaliwanagin dun sa threat, supposed threat na ginawa niya laban kay BBM. Sana hiniwalay na lang nila yung investigation na yun. Hindi lang siya pasakalye na incidental doon sa loob ng investigation na ginagawa nila doon sa supposed na threat na ginawa laban kay BBM. Mas maganda sana kung nag-start sila ng independent investigation tungkol sa bagay na yan para naman walang kulay yung pagtatanong. Malay mo, pag sumagot si VP Sara Duterte, malamang yung sagot niya doon ay gagamitin laban sa kanya kasi yun yung context ng supposed na ginawa niyang misstatement tungkol sa threat laban kay BBM. Kung talagang concerned sila about sa threat laban sa buhay ng pamilya Duterte, dapat nag-start sila ng sarili nilang investigation, DOJ and NBI, ng katulad ng effort na ginawa nila dito sa supposed na threat na ginawa ni VP Sara Duterte. Kasi kumbaga ang kanyang sinasabi na posibleng magiging nasa likod kung ipapatay siya, yung mga nabanggit nga niya na mga pangalan, di ba? So kumbaga nasa gobyerno. So magdadalawang isip ka rin na magpaimbestiga ka na taga-gobyerno na yan yung pinagdududahan na mo rin. Yan yung problema din na attorney. In-establish nga kanina saan under ang NBI, saan under ang DOJ, at it all boils down doon sa pinuno ng ehekutibo, which is ang president. So paano makakakuha ng independent at impartial talaga na pag-iimbestiga? Well, nakita din natin yung yung gaano kalalim yung investigasyon nila doon sa threat ng presidente, sa threat na natatanggap ng vice presidente. Do you think magsisinungaling at gagawa ng hakbang ang pangalawang pangulo dito sa threat na nababanggit niya? Actually, doon sa closing remarks sa day 3 ata yun na attorney, nabanggit doon na detalye yung konteksto sa posibilidad bakit nabigkas yun ng pangalawang pangulo. Tama. Hindi naman mag-iimbento siguro ang pangalawang pangulo ng ganong akusasyon kaya wala naman siyang control sa NBI at saka sa DOJ. Hindi niya naman makokontrol yung mga ganong investigation. And in fact, tanggap yan ng VP sa tingin ko. And maganda yung tanong kanina ng isang senator. Kasi po, kapag impeachable officer ka, ang jurisprudence diyan, matatanggal ka lang through impeachment. Kaya mapapansin nyo po, walang mga criminal investigation and cases na isinasampa sa korte habang impeachable officer pa yung mga president, vice president, at saka yung mga commissioner na impeachable. Kaya hindi advisable na magsampa ng kaso sa NBI o DOJ kapag impeachable officer yung kinakalaban mo. Gawin mo yan pagkatapos ng kanilang position as an impeachable officer. Kaya naiintindihan ko po yung question ng isang senador kanina na bakit nyo ginagawa yung investigation na yan sa NBI at saka sa DOJ
kung impeachable officer, dapat ang ginawa ninyong kaso laban sa kanya ay straight impeachment na dapat. So ganun din si VP Sara Duterte, nagigets ko yan na hindi muna sila gumagawa ng kaso laban sa kay BBM kasi impeachable officer, hindi advisable mula sa abogado na mag-start ka ng investigation habang siya ay nakaupo ng criminal case. Dapat diretso sa impeachment. Kaso nga lang yung impeachment case laban kay BBM hinarang ng mga House of Representatives Opo, attorney. Sa tingin niyo po, kasi after noong nagkaroon ng press conference, 'di ba? Nagkaroon din ng pahayag ang pangalawang ang presidente Marcos Jr. kaugnay doon. Wala talagang affidavit at ang pinagbasehan lang doon sa reklamo yung naging statement. Bakit sa tingin nyo po, hindi na lang si Marcos Jr. ang naghain ng kaso, di kaya si Liza Araneta Marcos or di kaya si Martin Romualdez through ano pa yun, speech yata niya yung binanggit. Bakit kailangan pa na NBI na pwede ba sila na magreklamo, panumpaan nila yung kanilang mga affidavit, attorney? In theory po, ang mga public case na katulad nito at consistent na rin sa mandate ng NBI sang-ayon sa batas, hindi nila kailangan maghintay ng direktiba para mag-umpisa ng kaso. At hindi rin nila kailangang maghintay ng complaint para mag-imbestiga ng isang apparent criminal activity na involving yung na imbued ng public interest. So, naiintindihan ko po 'yon. Ang question lang po is gaano nyo kadalas ginagawa yung bagay na yan na motu proprio nyo ginagawa? Halos hindi po nangyayari yan. Sa experience ko po bilang abogado, may higit 10 taon na po, hindi po nagmomoto proprio ang NBI. Naghihintay po talaga sila ng complaint mula sa complainant bago sila mag-start. So it begs the question now, bakit nyo lang ngayon ginawa na magmoto proprio kayo? Sino ang nag-utos sa inyo para umpisahan yung investigation na yan? Ngayon po, sabi niya, nautusan ba kayo? Ang tanong niya, kami po, motu proprio, nag-umpisa, pero at the same time, inutusan po kami ng DOJ on the same date. Pero yung question niya before that, yung answer niya before that was, sinabi niya na kaya sila nag-start kasi inutusan sila ng DOJ. So which is which? Motu proprio on the same day and then incidentally napag-utusan kayo later in the day ng DOJ na mag-start o talagang nautusan kayo ng DOJ? O, di ba? Kailangan po nating establish yun. Kapag magkaiba na kaagad yung tanong niya, yung sagot niya, at kahit paniwalaan natin kahit tanggapin natin yung pangalawang sagot niya na on the same day, ano yung chances na same yung araw ka nag-motu proprio mag-investigate at same din yung araw na inutusan ka ng DOJ? Opo. Huli na lang po. So it boils down sa credibility ng witness. Huli na lamang po, attorney. Balikan ko lang yung lagpas na ng isang taon isang taon mahigit na ata. Yung matapos na maisampa sa DOJ, hindi umusad. Yung posibilidad ba na kung uusad ito, baka mabasura lang sa korte, hindi magamit sa impeachment, o di kaya ay hindi pinausad dahil gagamitin pa sa impeachment, baka magsabay. O ano ba ang nakikita nyo pong kabilang sa mga posibilidad? Okay, number 1 po, late na po ang DOJ kung magsasampa man sila ng kaso. Ang required sa rules, 60 days lang. May higit 1 taon na po. Kung talagang may balak kayong magsampa ng kaso, matagal nyo nang isinampa yan. Pero obviously, gusto nyo lang manira, kaya hindi nyo sinampa yung kaso. Pero gusto nyo ng max publicity at that time. Kung isinampan yung yung case na yan sa korte, malamang i-dismiss rin yan kasi impeachable officer yung sinasampan ninyo ng kaso. Hindi tama yan. So, dapat impeachment ang tamang remedy ninyo. And pangalawa, on the merits, hindi rin papasok yan sa merits kasi po, ang grave threat, yung isang element niyan is threatening another. Threatening another. So, ibig sabihin, may ginagawa sa another person. Ibig sabihin, yung threat directed dapat doon sa taong tinatakot. Tinakot ba si BBM ng direkta or through an intermediary? Hindi naman. Meron lang naman nagtanong kay VP Sara Duterte kung ano ang mangyayari. Sinagot lang ni VP Sara Duterte yung tanong kung ano na yung naka-layout na plano. So, hindi yung threat, hindi siya nanakot. Mayroong threat sa buhay in the common sense ng word ng threat, pero hindi siya grave threat or light threats.
in the context ng revised penal code. So hindi yung threat, hindi na-meet yung first element pa lang ng crime na direkta dapat kinommunicate yung threat doon sa tinatakot. Pangalawa po, doon sa inciting to sedition, mali ka agad. I-dismiss yun kasi ang basis niya is dangerous tendency rule. Ang tagal nang na-obsolete ng jurisprudence na yan. Hindi na po ginagamit ang dangerous tendency rule ngayon pagdating sa inciting to sedition. Clear and present danger test po ang ginagamit para po ma-overcome ng inciting to sedition crime yung freedom of speech. Kasi po, by default, may karapatan pong magsalita si VP Sara Duterte na sabihin ang kanyang damdamin.